So guys, ayan. So, ngayon ay pag-uusapan naman natin ay tungkol dun sa experience ko sa pag-OWA nung nasa Pinas. So, ayun guys, kasi meron tayong isang sisi na nag-request sa atin na kung pwedeng gawan ko daw ng video yung about dun sa kung ano bang tinatakal sa OWA. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipino. Guys, disclaimer lang po maybe siguro iba-iba yung way ng pag-OWA natin lalo't nung nag-COVID kasi di ba hindi na nagkaroon ng face-to-face na pag-seminar sa OWA. Bali yung iba yung experience nila is parang online na yung Zoom. So yung way back kasi 2019, ako po ay pumunta ako sa may Intramuros ba yun? Nakalimutan ko na yun, no? Basta somewhere there na nag-seminar ako isang araw sa OWA, tapos ang parang almost isang araw din para sa PIDOS. So yun, ang PIDOS I think ang pinag-uusapan talaga dyan is yung tukol sa about sa batas, parang prepare tayo parang physically, mentally, emotionally at financially sa bansang pupuntahan natin. So more on loss yata yung, kung di ako nagkakamali, parang ganun yung sa PIDOS kasi yung pre-departure orientation seminar kasi yon. Pero yung tong tinanong kasi ni Sisi sa atin is all about sa OWA. So ang share ko sa inyo is all about sa experience ko lang din nung nag-OWA ko guys. So para doon sa makapanood dito na nandito na rin sa Singapore na nakapag-OWA din, tapos meron akong nakalimutang sabihin or banggitin, pwede po kayo mag-comment dyan, tapos i-share nyo yung experience ninyo para din yung mga inspiring na mga applicants, inspiring na gustong mag-apply dito sa Singapore is matulungan natin kasi kumbaga sinishare natin kung ano yung mga na-experience natin na parang hindi naman exactly ganun ang mararanasan nila kasi depende nga sa situation, katulad nung nag-COVID, so hindi na siya nagkaroon ng face-to-face, nagkaroon na lang siya ng Zoom. So although hindi ganun pare-parehas na may experience natin, at least meron silang idea na ay ganun pala yung tinatakal sa OWA. So guys, yung nag-OWA kasi ako nung bago, hindi kasi ako nagstay sa accommodation ng agency ko. Bali ako dahil nga may ate ako sa Quezon City. Tapos nung time na yon, yung accommodation or yung agency ko kasi is nasa Parañaque, sobrang layo from NCR hanggang dun papunta sa north, sa south pala, sorry. So yun, so ang ginawa na lang nung aking agent, sabi niya ganun, bukas muna, schedule mo na ng OWA, sabi nga ganun. Sabi ko hala, sabi ko ganun, hindi na, sabi niya masyadong gabi, kasi nung ininpuhan niya ako is quite late na rin para kunin ko pa kasi kailangan mo guys ng parang ganun lang siya parang ID siya na mag-OWA ka na na bago ka papasok doon, para may schedule ka talaga nung time na yon na mag-OWA ka. Ngayon, meron din akong nakasabayan na hello, Sis Rosemary Chua. Tama ba yung ko, Sisi? Na Rosemary yung name mo? Kasi minsan kasi sa Facebook niya is Marie lang. So, yun. Siya, napakabait niya. So, bless ako na natulungan niya ako. Kasi siya yung pinadala ng agency ko, nung ID ko. Nasa na siya noon, nasa pila na siya noon ng OWA, tapos binigay niya sa akin. So parang nakita na kami sa doon mismo kung saan magsiseminar. So bali binigay niya sa akin yung ID ko. So yun, at alam nyo, good news, until now is friendship ko pa rin siya. Although simula kami nang dumating dito sa Singapore, hindi pa kami nakita guys. So mga busy kaming tao. Pero kahit ganun man, nagkaka-chat pa rin kami sa Facebook. Ayun, so pag may mga tanong-tanong kami or nagbibigayan kami ng mga pag may mga concern or mayroong mga problema sa buhay-buhay, ayun, so minsan nagchat-chat kami. So yun, so yun nga, until now okay pa rin kami. So yun, nandito pa rin siya ngayon until now sa Singapore. So blessed din siya sa amo niya. So yun, sana minsan, hello Sisi, sana magkita rin tayo minsan kasi napaka-busy natin. So yun, bali kinuha ko ng ID, tapos bumili lang ako ng lanyard nun guys, kasi as in ID lang kasi yung binigay, so kailangan isasabit mo kasi yung dito. May nagtitinda doon, parang nabili ko yata kay Manong 10 o 15 pesos. So yun guys, kung may sarili kayong lanyard, bumili na lang kayo, or kung meron na kayo, manghiram na lang kayo sa pamangkin nyo or kung sino man, para hindi na kayo bumili ng lanyard kasi medyo, yun nga, every cent counts tayo pag nag-a-apply kasi ang daming mga unexpected na babayaran natin dyan. So yun, during nandun na tayo sa OWA,
Actually guys, hindi katulad ng ibang mga bansa na mga ilang days, 1 day lang po ang OWA dito sa Singapore, kasi ang tinatakal lang naman dito is yung about sa culture, about lang naman sa Singapore, parang wina-warm up lang tayo na kung anong madadatnan natin dito sa Singapore. Bali ang ano kasi maliit lang naman na bansa kasi ang Singapore. Kung sa hindi po kayo aware about sa Singapore is dati po siyang Malaysia, na bumukod lang siya, kaya naging Singapore siya. Sobrang liit lang din talaga niya. Sabi nga nila parang kasing liit ng Cebu or Davao lang daw, parang ganun lang siya kalaki sa atin. So yun, kaya sabi nga nila 3 days lang may ikot mo na yung buong Singapore, kasi nga napaka high tech ng technology nila pagdating dito sa transportation, napakabilis, at saka yun, kaya at saka point to point talaga, meron talagang access na kung hindi man bus, merong MRT, merong Grab, so mapupuntahan mo talaga bawat sulok ng ganun kabilis. Syempre kailangan mo may pera. So yun, so bali based on my experience ko lang, usually ang pinag-anuhan dun din sa OWA is about sa yun nga yung Singapore. So dahil maliit lang naman sa Singapore, ang Singapore ay walang city, ang Singapore ay city na. So pag sinabi Singapore, Singapore City, unlike sa atin sa Pilipinas, Philippines, and then ang city is Manila. So yun. Tapos pagdating naman sa weather, inano din nila yung sa weather is humid nga, ano din sa atin tropical country, same as kung anong weather natin sa Pinas. Sasabihin din nila ni lalaki yung nag-ano sa amin ni sir, na yung nag-discuss sa amin about sa OWA sa Singapore. Sinabi niya kung anong mga month, ang tag-ulan, ang tag-init. So yun. Tapos ang next is about sa transportation dito sa Singapore. May 3 klaseng transportation, yun yung MRT, ginagamit natin dyan yung EasyLink card, tapos meron din tayong bus, at saka yung taxi or Grab. So yun, ganun ka dito, at ang pera dito is Singapore dollars. So yun, ang conversion ngayon is nasa 41 pesos. Bali, ang 1 Singapore dollar is, katumba sa atin is 41 pesos, ang isang Singaporean dollar. So, yun. Tapos, ang lagi nyo lang tatandaan guys, kasi mahaba ang discussion talaga ni sir niyan, pwede kayong malito or pwede kayong parang kasi sobrang hinihimay-himay niya talaga ang bawat, tawag doon, ang bawat discussion, kasi nga, ang Singapore kasi guys is may 4 na races. So, hindi lang siya, pag sinabi mo katulad halimbawa ng Saudi is mga yung isang lahi lang talaga sila, yung ganon, diba? So dito kasi is 4 ang races dito guys. So yun, bali si sir hinihimay-himay niya, so ako na lang is summarize ko na lang sa inyo guys. Ano po, so pag sinabi kasing Singaporean, merong 4 na lahi. So merong Singaporean Chinese, Singaporean Malay, Singaporean Indian, at Singaporean Eurasian. So ang lagi nyo lang tatandaan dito sa Singapore, pag-aaralan natin sa OWA yung about sa kanilang languages. So, ano bang merong language dito sa Singapore? Sinabi natin Chinese, syempre may Mandarin yan. Pag sinabi natin Malay, Malaysian is yung Malay. Tapos, pag sinabi natin Indian, Tamil. Or meron, yun, yung ganun. Tapos, pag sinabing Eurasian, English yan. So, dito sa 4 na to, magkakaintindihan ba yan sila pag nagsalita sila ng kapwa nila, yung lahat ng nila, yung bawat kanya-kanya nilang language, di ba hindi? So, very, parang pinaka ginagamit talaga dito ng, kahit sa labas is English. Kasi, alam naman natin na English is international language. So, magkakaintindihan itong mga 4 na lahi na to, at kahit mga foreign workers na katulad natin, hindi na tayo mostly mag-a-adjust kasi magaling naman tayo sa English. Hindi ko din yung sarili natin, pero kasi since bata pa naman tayo is nag-English na tayo. So yun, hindi tayo mahihirapan mag-adjust or mag-adapt sa kanilang languages, kaya hindi na natin kailangan pag-aralan talaga yung language nila. Unlike sa ibang country, kailangan mo pa mag-aral ng ilang araw kasi yung mga basic na pang-araw-araw nilang sinasalita is kailangan mo talagang matutunan yun, kasi pag ikaw ang nag-abroad o pumunta sa bansa nila, ikaw ang mag-a-adjust at ikaw ang dapat na mag-adjust at makikisalamuha sa kanila, kasi ikaw yung nangangailangan ng work. So yun, kailangan ikaw mag-adjust sa culture nila, sa lahat, lalo na sa language nila. And ang language guys is hindi isang oras mo lang mapag-aaralan mo na. So yun, kaya yung iba maabot ng 3 days.
Natapos na yung about sa language ng dito sa Singapore. Then after that, yung tungkol naman sa religion nila, kasi mahalaga syempre ang bawat religion sa mga bansa natin. Kasi yun, dahil nga sabi ko sa inyo, may 4 na lahi. So lagi nyo tatandaan ng mga Chinese, karamihan sa kanila ay Buddhism. Tapos ang mga tawag dito Malaysian or Malay is Islam. Then hindi ko sinasabi na lahat sa kanila is puro same. Parang katulad natin sa Pinas na okay, tapusin ko muna to. Then after nun, yung mga Indian is mga Taoism or Hindu, yun. Tapos then ang Christian usually is mga Christian, mga Eurasian, usually Christian or yun. Pero guys hindi porke 4 yung mga religion nila, hindi na sila nag-accept ng mga ibang religion dito sa atin. Sila po ano nila yung mga human rights or maano sila about sa acceptance, yung parang open country sila, hindi sila yung, kasi alam ko may mga bansa na bawal, ang strict sila, katulad yung mga Muslim country, talagang bawal sa kanila kahit nga pumasok ka sa bansa nila, bawal yung mga religious items kasi talagang hindi nila restricted sila. Pero dito sa amin, dito sa Singapore is open sila. Actually merong mga maraming ring mga Catholic churches dito sa Singapore. So yun, kaya maganda dito sa atin. Tapos maliban po dito, hindi ko sinabi na porque yun yung mga tawag doon, yun yung mga religion ng mga bawat races dito, yung Chinese, yung mga Malay, yung Indian at saka Eurasian, yun lang yung mga dapat na merong religion dito. Hindi po. Bali, hindi ko rin sinasabi na porque mga ganun sila, yun lang yung kanilang religion. Parang katulad sa atin sa Pilipinas. Ang Philippines is nasabi nila na Catholic country, pero marami din tayong mga religion, katulad nandyan yung mga Seventh-day Adventist, tapos tawag dito mga Iglesia ni Cristo, tapos ano pa ba yung mga ilan, marami, mga Sabadista, yung mga ganun, ay Seventh-day Adventist na yata yun, hindi ko tapos mga Christians, yun yung mga ganun. So marami din dito guys. So dito is best na sinasabi ko lang yung main talaga, kasi ang pinag-uusapan is yung about sa Singapore. So yun, pagkatapos noon yung mga holidays, so yun, kasi kailangan nilang malaman dyan, alalahanin nyo guys, ang Singapore po, ang national day nila is August 9. So yun, bali ang katulad ng mga Chinese, ang usually sineselebrate nila is Chinese New Year. Then yung mga Malay, usually yan is about sa Muslim, kasi karamihan sa kanila is about sa Ramadan. Then yung mga Indian is yung Deepawali or Deepavali nila na tinatawag. And then yung mga, syempre yung Eurasian is usually mga Christmas o New Year, yun. So yun. So meron pang mga ilan na iyaano si Sir sa inyo na mga about sa mga culture, yung mga about sa history ng Singapore, pero usually more on about sa Chinese yun. So yun guys, makinig lang kayo sa kanya. Tapos meron yung time namin wala namang exam, pero meron lang siyang mga, sabi niya sa amin after discussions, magpo-point out siya ng mga taong pipiliin niya na dapat makasagot, kung hindi is magre-repeater. Pero actually wala namang na-repeat sa amin nung time na yun. So napakabait naman nung sir na naka-assign sa amin. So yun, naintindihan ko naman siya guys. Tapos in-explain lang din pala niya kung bakit ang logo ng Singapore is lion at saka buntot ng parang mermaid. So yun, explanation din siya guys. So kayo na lang para ma-experience o ma-try ninyo kung ano yung ibig sabihin nun pagka nasa OWA kayo. So yun, alamin nyo, yun yung magiging parang ano ninyo na, bakit nga ba? So yun, alamin nyo na lang pag nag-OWA kayo guys. So hindi naman kasi siya sobrang as in talagang kailangan ituro ko sa inyo. So yun, kayo na lang ang parang yun na yung pinaka-ano ninyo guys, yung parang guess ninyo kung bakit nga ba ang logo ng Singapore is a lion and then mermaid, or yung buntot ng mermaid, or tawag dito, meron pang isa yung ship, yung sa Marina Bay Sands, pero actually yun po guys is parang ano lang nila, kasi hindi po nakakaalam na maraming kilala ang Singapore sa shipyard din, kaya maraming pinupuntahan para sa mga shipping something. So yung maraming mga shipyard dito, kaya nga nagkaroon ng marina yung barko, yung ganon. So yun lang guys, sana nakatulong. So yun, basta ang advice ko lang sa inyo, makinig lang kayo kay sir, pero tandaan lang ninyo yung mag-focus kayo sa 4 na mga races na yan, about sa kanilang languages, sa kanilang culture, sa kanilang religion. So yun, mag-gets nyo na agad yun. So yun, at saka laging tatandaan, ang tawag dito ang Singapore is open country naman siya, hindi naman siya yung parang katulad ng na talagang nakaano lang sila sa Islam or sa Muslim, ganon. So yun guys.